Nung first time, ayoko talaga. Kasi parang waste ng pera, yung time, lahat na. Kaya, ayoko talaga. Pero nung iba na talaga ang pakiramdam mo, mataas na lahat, nag-recommend na ng dialysis. Nung araw, first time kong sabi ng anak ko kasi nurse din yung anak ko. Sabi niya sa akin nung tumaas ang kreyo ko, mag-dialysis na kayo, Papa. I said, I rather die than take dialysis. Hanggang one day, nanginginig na lahat ng ulo ko, ayaw ko huminto. Kasi may doktor naman ako, nagpapacheck up ako. Ngayon, tumaas ang kreyo ako. Naging 1,120. Sabi ng doktora, stress ha? Dialysis. Hindi ako makatulog sa gabi. Umiiyak ako. Umiiyak. Ngayon nakakalakad na ako. Kasi that time, nung nagkasakit ako, hindi po ako makatayo. Pero ngayon nakakalakad na ako, nakakalabas na ako, nakakadilig na ako ng makilala. Mas matagal ko in-accept talaga po. Yung transition period. Ang tagal po. Pero hanggang yung matanggap ko, gumanda pa ang katawan ko, gano'n. Tapos may dumating na sakit, COVID, ano. Yun. Nalakpasan ko yung COVID. Pagka-Alzheimer's ako, nalakpasan ko rin yun. Napakalayo ko. Ako from Anda. 3 hours ako nagbabiyahe. Oo, twice a week ako, ma'am. Nagda-dialysis. So, kasi parang siyempre, yung naramdaman ko, iba. Kaya nag-ask ako dami ko na kasing ospital na napuntahan. Manila, sa ibang ospital din dito, pumunta na rin. Kaya lang, parang dito ako na padpad kasi may nag-recommend din. Saka talagang dito, pag may nangyari sa'yo, talagang gagawin nila ang kung dapat gawin nila na talagang buhay ka. Komportable na po ako. Kasi dito, nung nagkasakit ako, dito na ako dinala, dito na rin ako nagpa-dialysis. Hanggat nakilala ko sila, mababait ko sila. Actually, gusto ko dito dahil maganda yung pasilip ko. Mabait yung mga nurse. Tsaka yung Sa mga katulad ko, syempre, mahirap sa umpisa. Kasi syempre manimbago ka. Pero kahit paano naman, na-adjust mo naman yung katawan mo. At kahit paano, mahaba naman yung buhay namin. Kaya sabi ko nga sa sarili ko, hanggat may buhay, may pag-asa pa rin.